Mula sa isang tub na puno ng malapot na itim na likido, inilabas si Ashley, pagkatapos ay pinaliguan siya at binihisan. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Ashley sa isang kwarto at nakitang pinapanood siya ni Spencer. Nagtanong si Ashley dahil wala siyang alaala kung sino o nasaan siya, ngunit sa halip na sagutin ang kanyang mga tanong, ibinahagi ni Spencer ang isang alak at pinapatugtog ng AI ang kanilang kanta. Iniisip niya kung nakakatulong ba ito sa kanya na maalala ang anumang bagay, pero inulit ni Ashley na hindi niya alam. Nagalit si Spencer sa kanya at tinulak siya sa sahig, kung saan siya ay sinakal at pinukpok ang kanyang ulo hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan sa isang tangke sa labas ng bahay. Nang dumating ang kanyang ina na si Victoria, siya ay hindi nagulat sa pagkamatay at binigyan si Spencer ng isang notebook upang isulat ang kanyang mga saloobin sa kanyang ginawa. Nangako si Spencer na magsusulat siya sa ibang pagkakataon, at nagreklamo sa kanyang ina na hindi niya naramdaman ang tunay na Ashley sa kanyang nilikha. Pagkatapos ay pumunta si Victoria sa kanyang home lab, kung saan nagtataka siya kung ano ang nagawa niyang mali sa kanyang eksperimento. Habang siya ay nagtatrabaho, pinalusot ni Spencer ang isang notebook sa ilalim ng pinto. Sa sandaling iyon ay nakatanggap ng tawag si Victoria mula sa tatay ni Spencer na si Parker at nagkita sila sa isang virtual reality para mag-chat. Nagtanong si Parker tungkol kay Spencer, at ipinaliwanag ni Victoria na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi nakikipagtulungan si Spencer. Nang ipaalala sa kanya ni Parker na dapat magpakonsulta sa doktor si Spencer, tinanggihan muli ni Victoria ang ideya, dahil ayaw niyang maaga nila ang kanyang anak at gusto niya itong protektahan. Tinuro ni Parker na walang sapat na impormasyon ang journal, kaya kailangan niyang bantayan si Spencer habang pumapatay ito. Upang hindi maimpluwensyahan ang mga resulta, nagpasya si Victoria na mag-install ng security camera sa silid ni Spencer. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magtrabaho. Si Victoria ay isa palang geneticist na gumagawa ng mga clone ni Ashley, na paulit-ulit namang pinapatay ni Spencer. Muling gumawa ng panibagong Ashley si Victoria at pagkatapos siyang linisin, bihisan, at lagyan ng makeup ay ibinaba siya ni Victoria sa kwarto ni Spencer. Habang hinihintay siyang magising ay napansin naman ni Spencer ang camera at siya ay nainis. Maya-maya ay nagising si Ashley at si Spencer naman ay pasigaw na nagtanong sa bagong Ashley kung may naaalala na siya, ngunit sinabi niya na hindi niya alam. Lalong naiinis, tinanong niya kung naaalala siya nito at muling sinabi ni Ashley na hindi, dahilan para sumigaw si Spencer sa kanya at hinihingi na alalahanin niya habang tinutugtog niya ang parehong kanta. Sa takot, sinubukan ni Ashley na umalis, ngunit muli siyang hinawakan ni Spencer para sakalin at iuntog ang kanyang ulo hanggang mamatay, habang nakatingin si Victoria na naluluha. Pagkatapos ay galit na sinira ni Spencer ang camera. Habang dinadala niya ang katawan sa tangke, isang flashback ang nagpapakita kay Spencer, mahigit isang buwan na ang nakalipas na naglalakad-lakad. Bigla siyang nakakita ng isang lalaki, na ibinaba ang totoong Ashley sa gitna ng kawalan at nagmaneho palayo. Nagtataka sa bagong mukha, nagsimulang lapitan siya ni Spencer habang nagbabasa ng text mula sa kanyang ina, na nagsasabing siya ay mag-overtime at gabi na makakauwi. Pagkatapos ay nakipagkilala si Spencer kay Ashley, at inalok niya ito na pumunta sa kanyang bahay, dahil 6 na oras na lakad pa ang pinakamalapit na bayan. Pumayag si Ashley at hiniram ang jacket ni Spencer dahil maginaw. Sa kasalukuyan, sinabi ni Spencer kay Victoria na hindi ito gumagana, dahil hindi totoo ang mga clone. Humingi naman si Victoria ng karagdagang oras sa kanya dahil pang-4 na pagtatangka pa lang niya iyon. Kinagabihan, tinawagan ni Victoria si Parker at sinisisi siya sa pagpapanood sa kanya ng pagpatay kay Spencer, ngunit ipinaliwanag ni Parker na kailangan niyang tingnan ito upang maunawaan ang mga pangangailangan ni Spencer at maiwasan siyang pumatay ng iba sa hinaharap. Habang nag-chat-chat sila, nakatanggap si Victoria ng tawag mula sa isang empleyado mula sa kumpanyang pag-aari niya, ngunit hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos ay nagpasya si Victoria na gumugol ng mas maraming oras upang maperpekto ang pag-clone kay Ashley. Pinaalalahanan naman siya ni Parker na mag-focus siya sa totoong trabaho niya at umiwas sa pagliban ngunit hindi rin siya pinapansin ni Victoria. Kinabukasan, naghanda si Victoria ng bagong clone ngunit hindi pa siya dinadala kay Spencer.
Kinausap niya si Spencer na layuan ang bagong Ashley para bigyan siya ng oras na masanay sa buhay at maging mas totoo. Sumang-ayon si Spencer at patuloy na gumuhit ng mukha ni Ashley na kung minsan ay gumagalaw sa kanyang mga mata. Maya-maya, lumabas si Spencer sa kanyang kwarto at nadatnan si Ashley na kausap si Victoria sa guest room. Narinig siya ni Victoria kaya nagmadali niyang sinarado ang pinto. Lumabas si Spencer para panoorin ang mga langgam na kanya ding iginuhit sa portrait na ginawa niya kay Ashley, at nakikita niya din na ang mga ito ay gumagalaw. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya sa paligid at nakilala ang isang bagong kapitbahay na nagngangalang Marisa. Ipinaliwanag ni Marisa na ang kanyang mga magulang ay nasa Europa, kaya siya ay mag-isang bantay sa bahay. Tinulungan siya ni Spencer ilipat ang mga kahon at mabilis na kinaibigan siya. Pag-uwi ni Spencer ay iginuhit niya ang larawan ni Marisa at na-imagine na ito ay kumurap sa kanya. Kinagabihan, nagulat si Victoria nang marinig ang isang tao sa pintuan. Si Marisa, na nagdala ng cookies para pasalamatan si Spencer sa tulong niya. Nagkunwari naman si Victoria ng magandang asal, ngunit nang wala na si Marisa, sinigawan niya si Spencer dahil sa pakikisalamuhan niya sa mga estranghero, gayong alam niya na iyon ay mapanganib. Maya-maya ay nakipag-chat si Victoria kay Parker, at ipinaalam niya sa kanya ang tungkol kay Marisa, na bagong ginuguhit ni Parker. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa pinakabagong clone, na nagiging higit na katulad ng totoong Ashley, dahil sa mga nakalap niyang impormasyon sa social media. Kinabukasan, ibinalik ni Spencer ang plato kay Marisa at binigay ang larawang ginawa niya sa kanya, at hinangaan naman ni Marisa ang talento niya sa pagguhit. Hiniling din niya sa kanya na magdisenyo ng tattoo para sa kanya at ipinakita ang kanyang batok bilang kanyang napiling tattoo spot. Nang umuwi si Spencer, tinanong siya ni Victoria kung saan siya nagpunta at nagalit nang malaman na binisita niya si Marisa. Nagbabala si Victoria sa kanya na huwag na siyang makipagkitang muli kay Marisa. Agad na nagprotesta si Spencer, kaya nangako si Victoria na makikilala niya ang pinakabagong Ashley bukas. Isa pang flashback ang nagpapakita kung paano dinala ni Spencer sa bahay ang totoong Ashley at nagpunta siya sa banyo, kung saan siya palihim na gumamit ng bawal na gamot. Pagkatapos ay nagbahagi si Spencer ng alak sa kanya at nag-request sa AI ng paborito niyang kanta. Nang marinig ni Ashley na uuwi ng gabi si Victoria, pinapunta ni Ashley si Spencer sa kanyang silid. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Victoria kay Ashley na si Spencer ay mahiyain, kaya dapat niyang makuha ang loob nito sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kanyang mga interes sa kalikasan at sining. Pagkatapos ay dinala niya si Ashley sa silid ni Spencer. Nagkunwari si Victoria na iwan ang dalawa pero siya ay nag-aantay sa labas ng silid at palihim na nakikinig. Inalok ng alak ni Spencer si Ashley at pinatugtog ang paborito niyang kanta. Tiningnan ni Ashley ang mga guhit ni Spencer at pinuri ang kanyang talento, ngunit nagsimula siyang kabahan nang makita ang mga larawan ng kanyang sarili, na mas nakakatakot bawat pahina. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, inalis ni Spencer ang sketchbook at pinakiusapan si Ashley na makipagsayaw sa kanya. Habang sumasayaw, nagsimulang magtanong si Ashley kay Spencer, at napagtanto ni Spencer na hindi rin pala niya siya naaalala. Dahil dito ay nagalit si Spencer at muling sinakal at napatay ang clone na Ashley habang umiiyak na nakikinig si Victoria. Matapos dispatchahin ni Spencer ang katawan sa tangke, ay nagpaliwanag si Spencer kay Victoria, na ang lahat ay parang peke sa kanya, na para bang may invisible na pader sa pagitan niya at ng totoong mundo na sumasikal sa kanya. Gayunpaman, para sa isang maikling sandali sa pinakabagong clone, naramdaman niyang nakahinga siya muli tulad ng nangyari sa tunay na Ashley, kaya nagpasalamat siya sa kanyang ina, sabay yakap. Kalaunan ay ibinahagi ni Victoria ang development na ito kay Parker at nagpa siya na magpatuloy sa eksperimento. Umaasa siya na ang mga positibong epektong ito ay makakatulong sa kalaunan para makabalik si Spencer sa totoong mundo at magkaroon ng normal na buhay. Kinabukasan, tinitingnan ni Spencer ang tangke at nag-iisip tungkol sa pinakabagong clone, nang bisitahin siya ni Marisa. Nagkwento si Marisa na dati siyang nagpapa-therapy para sa isang eating disorder at tumigil nang siya ay gumaling. Nagbahagi din si Spencer na dati rin siyang nagpapa-therapy pero hindi sinabi kung para saan at kailan siya tumigil. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang hibla ng buhok ni Ashley sa lupa nang hilahin niya ang kanyang katawan at mabilis na tinapakan ito upang ikubli.
Bago magpaalam ay niyaya niya si Spencer sa isang art exhibit. Ang isa pang flashback ay muling nagpapakita ng gabi ng insidente. Ang tunay na Ashley ay nakita ang mga guhit ni Spencer at pinuri ang kanyang talento at ipinakita sa kanya ang tato sa kanyang braso. Pagkatapos ay hinaya niya si Spencer na sumayaw kasama niya. Gumiling si Ashley at lumiyag sa kanya, dahilan para mag-init si Spencer at nagumpisang manghipo. Lumayo si Ashley at hiniling sa kanya na magdahan-dahan, ngunit ayaw ni Spencer ng dahan-dahan kaya dinaan niya ito sa puwersahan. Nanlaban si Ashley at tinapakan ang paa ni Spencer upang makakawala. Gayunpaman, nahawakan siya ni Spencer at itinulak siya sa sahig, kung saan sinubukang lumaban uli ni Ashley at napakalmat sa sahig habang hinahatak ni Spencer. Pagkatapos ay sinakal siya ni Spencer at hinampes sa sahig ang kanyang ulo hanggang mamatay. Sa kasalukuyan, tinatapos ni Victoria ang isa pang clone ni Ashley, at hiniling kay Spencer na maging matyaga para ma-improve ang bagong Ashley. Dinala ni Victoria si Ashley sa isang guest room, at pagkagising niya, sinabi sa kanya ni Victoria na naaksidente siya, kaya kailangan niyang manatili sa kanila hanggang sa bumalik ang alaala niya at mahanap ang kanyang tahanan. Pagkatapos ay lumabas sila at ipinakita ni Victoria kay Ashley, ang isang video ng batang Spencer na nakikipaglaro sa dalawang aso. Sinabi ni Victoria na pumanaw na ang dalawang aso at ipinakita kay Ashley ang mga libingan habang pinag-uusapan nila kung paano darating ang kamatayan para sa lahat. Niyakap siya ni Ashley para i-comfort at nakita sila ni Spencer sa kanyang bintana nang magsimula ang isa pang flashback. Isang gabi, umuwi si Victoria at natagpuan ang bangkay ni Ashley. Sinampal niya si Spencer sa galit nang malaman ang pagpatay dahil akala niya ay gumaling na siya, na nagpapahiwatig na siya pala ang pumatay sa mga aso. Ipinaliwanag ni Spencer na walang nakakaalam sa pagdala niya kay Ashley sa bahay, kaya pumayag si Victoria na dispatchahin ang katawan sa lab. Sa araw ng art exhibit, inamin ni Spencer kay Marisa, na first time niyang makakita ng art exhibit. Ito ay sa dahilang hanggang grade 6 lang siya nagpaaralan, at homeschool na siya, simula nang masangkot siya sa isang insidente. Naglalaro si Spencer kasama ang iba pang mga bata, at gusto niyang mauna sa pila, kaya naitulak niya ang isang batang babae na sumulpot sa likuran niya, dahilan para maitumba ito at aksidenteng masawi. Simula noon ay inilayo na siya ni Victoria sa mga tao, na sa tingin ni Marisa ay hindi patas, dahil siya ay isang bata pa lamang, hindi isang aktwal na mamamatay tao. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Marisa ang isang sorpresa. Ang larawang iniregalo niya sa kanya ay ipinapakita sa exhibit. Sa una ay nailang si Spencer sa ginawa ni Marisa, dahil hindi ito nagpaalam, pero kumalma nang magpaliwanag si Marisa na ginawa niya ito dahil proud siya sa kanya. Samantala, napagtanto ni Victoria na wala si Spencer sa bahay at naiwan niya ang phone niya. Kinagabihan, iniuwi ni Marisa si Spencer at nakita si Ashley sa bintana bago umalis. Pagkapasok ni Spencer, muli siyang sinigawan ng galit na si Victoria. Sinabi niya na siya lang ang makakapag-alaga sa kanya at hindi siya dapat maghanap ng iba. Sumagot si Spencer at sinabi na masaya siya tuwing kasama si Marisa. Narinig ng bagong Ashley ang pagtatalo ng mag-ina, ngunit dahil nalilito pa ay bumalik siya sa kanyang silid at natulog. Napanaginipan niya na hinahatak at sinasakal siya. Kinaumagahan, gumising siya mula sa bangungot na ito at lumabas upang mag-isip-isip. Nilapitan siya ni Victoria at sinabi sa kanya ni Ashley ang tungkol sa mga panaginip at tinanong kung bakit inilalayo si Spencer sa kanya. Kaya pinanindigan ni Victoria na nahihiya lang siya at nagpaliwanag na si Spencer ang nakahanap sa kanya. Pagkatapos ay ibinahagi ito ni Victoria kay Parker, na nag-aalala tungkol sa maaaring malaman ni Ashley, ngunit sa parehong oras ay nasasabik sa posibleng pagtuklas ng DNA na nagdadala ng mga alaala. Lumipat ang eksena kay Ashley na palihim na pumasok sa silid ni Spencer. Dito ay hinangat niya ang carpet at nakita ang mga marka ng kuko sa sahig tulad ng sa panaginip niya. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga iginuhit ni Spencer at nabalisa nang makita niya ang kanyang mukha. Kinuha ni Ashley ang sketchbook pabalik sa kanyang silid, ngunit bago pa siya magpatuloy sa pagbusisi ay kumatok si Victoria sa kanyang pintuan, kaya ikinubli ni Ashley ang sketchbook sa ilalim ng unan. Pagkalipas ng ilang oras, ipinaalam ni Spencer kay Victoria na ayaw na niyang gawin ito, sa halip ay gusto niyang magkaroon ng normal na buhay at mga kaibigan.
Nagprotesta si Victoria laban sa ideya, na nagsabing siya ay marahas mula noong siya ay bata at hindi siya magbabago anumang oras sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, naglakad si Marisa sa paligid ng bahay nina Spencer at nakita sina Victoria at Ashley sa hardin, kaya nagmadali siyang kuhanan sila ng litrato. Narinig ni Victoria ang tunog ng cellphone kaya hinanap ni Victoria kung saan ito nanggaling, ngunit hindi niya naabutan si Marisa. Bigla namang tinawagan si Victoria ng kanyang empleyado, dahil galit na ang mga board members sa kanyang napakatagal na pagliban kaya walang nagawa si Victoria, kundi pumunta sa isang pulong upang pakalmayan ang mga katrabaho. Habang napansin naman ni Spencer na nawawala ang kanyang sketchbook, sinabi sa kanya ni Victoria na aalis siya at ikinulong niya si Ashley sa kanyang silid para sa kanyang sariling kaligtasan. Samantala, umiral ang pagkamarites ni Marisa at laking gulat niya nang malaman sa internet na si Ashley ay wanted na kriminal. Ipinatext niya ang impormasyong ito kay Spencer, ngunit dahil nakakonekta ang kanyang telepono sa kanyang ina ay nakakuha din ng kopya si Victoria. Dahil dito ay nagmamadaling umalis sa trabaho si Victoria at hindi pinansin ang galit ng mga katrabaho. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas, ay nabusisi na ni Ashley ang sketchbook, at nakita kung paano ang kanyang mga larawan ay lalong nakakagambala sa bawat pahina, kaya itinapon niya ito. Samantala, pumasok si Marisa sa bahay ni Spencer dahil hindi ito sumasagot sa mga text niya at nag-aalala siya sa maaaring gawin ni Ashley sa kanya. Ginamit naman ni Spencer ang pagkakataon para ma-corner si Marisa at gawin ang maitim niyang balak. Nanlaban naman si Marisa at pinalo niya ng bote sa ulo si Spencer. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas pero nahila siya ni Spencer. Buti na lang ay nagawa niyang mag-dial ng 911 at narinig ang lahat ng kanyang pagsigaw at paghihirap sa telepono. Kasabay nito, nakahanap si Ashley ng martilyo sa kanyang aparador at ginamit ito para basagin ang lock para makatakas. Lumipat ang eksena sa kusina kung saan nakadagan si Spencer kay Marisa, at saktong nasaksihan ni Ashley ang pagsaksak kay Marisa gamit ang basag na baso. Sa sandaling iyon ay makikita ang isang sasakyan sa labas, kaya nagmamadaling nagtago si Ashley sa lab. Doon niya nakita ang lahat ng gamit ni Victoria para sa mga eksperimento, at na-shock si Ashley nang makita niya ang isang recording ng mga clone na lumalabas sa vat. Nahanap din niya ang mga wanted na poster at napagtanto na ang totoong Ashley ay isang kriminal. Samantala, pumasok si Victoria sa loob at nakita ang katawan ni Marisa, kaya sinampal at sinigawan niya si Spencer. Natuklasan din niya na tumawag si Marisa sa 911, kaya sinabihan niya si Spencer na kunin si Ashley at alisin ang mga katawan. Hinanap ni Spencer si Ashley ngunit wala ito sa kanyang silid kaya sobrang natarante si Victoria. Habang dinadala ni Spencer ang katawan ni Marisa sa tangke, pumasok si Victoria sa lab at agad namang nagbanta si Ashley sa kanya gamit ang martilyo at humihingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Victoria na iniligtas siya ni Spencer mula sa isang buhay ng krimen ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ashley dahil naalala niyang pinatay siya nito. Sinubukan niyang atakehin si Victoria ngunit nakaiwas si Victoria at computer ang kanyang tinamaan. Nang marinig ni Spencer ang ingay, nagmadali siyang pumasok sa loob upang tulungan ang kanyang ina. Nagawa ni Ashley na tamaan ng martilyo si Victoria bago tumalon si Spencer sa kanya, kaya sinipa siya ni Ashley sa kanyang maselang lugar at tumakbo palayo. Sa labas, si Ashley ay nagtago sa likod ng isang kotse at hinihintay na lumabas si Spencer. Paglabas ni Spencer ay ginulat niya ito ng suntok at dahil sa galit ay hindi niya ito tinigilan hanggang matumba. Pagkatapos ay iniuntog niya ang ulo ni Spencer ng paulit-ulit sa sahig hanggang sa ito ay mamatay tulad ng kanyang mga biktima. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga pulis at pagkakita nito, agad nilang inaresto si Ashley. Nang maglaon, nakita ni Victoria na patay na si Spencer, at labis ang kanyang paghihinagpis. Gayunpaman sa halip na sumuko, ay nagpaalam ito kay Parker at sinira ang virtual reality device. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-clone, ngunit sa pagkakataong ito ay ang anak naman niya na si Spencer.